Maraming humuhugot, kumukuha ng mga hugot kung saan-saan, mga memes, no? Sa Facebook, makikita natin, mababasa natin. Sometimes napansin po ba ninyo, ito hindi ko lang po alam kung napansin po ninyo. Most unbelievers, yung mga pinopost po nilang mga hugot o mga memes ay mga quoted words ng mga famous na tao, ng mga unbelievers din. Okay? Makikita mo halimbawa sikat na artista, regardless ng ginagawa ng artistang yan, regardless kung ano ang moral status ng taong yan, basta popular, kung nagsalita yan, or meron siya makikitang memes sa Facebook and all that, i-share yan ng mga unbelievers. Pero sa kabilang banda, kung born again naman, ang pupuntahan mo yung wall niya sa FB, puro word of God diba? Makikita mo, nandun yung galang, pagmamahal sa salita ng Diyos. Doon mo makikita yung kaibahan na tinatawag talaga ng isang born again sa hindi. Makikita mo ang palatandaan dyan yung gana nito sa salita ng Diyos at ito ay lagi niyang ibinabahagi. Lagi siyang may excitement na ibahagi ito sa kahit ano pa mang paraan. Okay? So, bilang mga Kristiyano, naligtas po tayo. Yan po ay isang dakilang katotohanan na hindi na mapapasubalian. Hindi na rin po mawawala ang salvation natin. Pero, yung pang-araw-araw nating buhay, sanctification, I believe also, hawak na po yan ni Lord Jesus. Pero para lumago tayo sa Kanya, knowledge tungkol sa Kanya, nandyan ang dapat nating pagkukunan ng mga hugot lines natin. Ito po ay ang Biblia, ang Kanyang salita. Pag umaga may magandang kataga o magandang salita tayong mga Kristiyano lang ang nakakaunawa at nakakaintindi at hindi ginagawa ito ng mga unbelievers. Right? Ito ay ang devotion. Sino-sino po dito ang nagde-devotion? Pakitaas nga po ang kamay. Kahit hindi ko nakikita. If you're honest enough that you're doing it daily on a daily basis, pakitaas po ang inyong kamay. Alam po ng Panginoon yan. Kasi ang pagdi-devotion po, hindi po natin ito ginagawa para ma-please si Jesus sa atin. Jesus is already pleased sa atin nang maglagak tayo ng faith sa Kanya sa our Lord and Savior. Pero itong pagdi-devotion natin, nakakadagdag ng ngiti sa Kanyang labi o sa Kanyang pisngi. You know what? Pag nakikita ni Jesus sa langit, nagdi-devotion ka, lalo siyang nai-inlove sa atin. Lalo niya tayong minamahal. Di ba? Mahal niya tayo, of course. Pero, wow, delight na delight si Jesus upon seeing His children nagdi-devotion on a daily basis. Yung ibang Kristiyano, pag gising, talagang maghihilamos lang, ganun-ganun, tapos magdi-devotion agad. Sa kaso ko, hindi po ganun, kasi iba naman pong situation namin. Sa kaso ko talaga, aminin ko pag gising ko, trabaho agad. May mga gagawin po dito, ganyan. Pero pagkatapos noon, siguro mga 7:30, doon po ako nakakapag-devotion. Kapag kakalmado na at kalmante na ang lahat. Ang clue ko po sa inyo, pag magdi-devotion po kayo, yung talagang wala na kayong iniisip, no? You don't have to do that on a daily basis na maaga kang gigising. No. Sometimes, iba ginagawa yan parang ritual. Yung nakausap ko po na Kristiyano rin, maski puyat na puyat ako magdi-devotion ako, sabi ko, wag mong gagawin yan. Pag puyat ka, matulog ka. Ngayon, pag nakompleto mo yung tulog mo ng 8 oras o 9 na oras, kamo na kung masarap kang matulog, doon ka mag-devotion pag gising mo. Pag-pray ka, tandaan mo lagi nating gagawin ang lahat in freedom. Galatians chapter 5 verse 1. It is for freedom that Christ has set us free. Therefore, remain free. May kanta po si Lucy Fisher ng Hillsong, People Get Free. Check nyo po yan, Lucy Fisher. People Get Free. Kaya sabi ko po sa inyo, kung hindi mo gagawin ang devotion mo in a way na free ka, malaya ka, hindi naman kumbaga yung mga revelation naman, di mo agad makukuha ng intended ng Panginoon na gusto niyang ibigay sa'yo. Dahil bombarded ang mind mo ng kung ano-ano mga bagay. Kung magdi-devotion kayo, kung kailan ka free, kung kailan ka masaya, ganun. Yung relax ka,
Alam mo, pumunta ka sa isang place like park, yan, o lalo yung mga nasa Amerika, ng mga kaibigan ko, talagang sa park daw sila nagde-devotion with their cellphones with them, nandiyan naman sa cellphone, di ba? Then, yung iba naman, may mga audio Bibles, no? Parang ako, may audio Bibles po tayo dito. So, i-play na lang natin siya. Sa Spotify, meron doon. Then, lakasan natin yung speaker natin. Then, ayan na ang Word of God, oh. Overflowing yan. Ako naman po, meron po akong Holy Whisper app. Minsan pag medyo mabigat ang katawan ko for devotion, Holy Whisper app, yan, play ko po yan. Tapos, mababasa mo siya. Isang talata lang po yun. Ngayon, pag pinipindot mo yung parang apoy doon, may ibang talata na naman nalalabas. So, maganda po siya. Iba't ibang paraan na po ngayon ng pagdi-devotion. Hindi po katulad nung dating sinaunang panahon. May Bible ka tapos may notebook ka. Ngayon po, ang devotion po, it's purely getting from the Lord something from His Word. Kaya, maski sa cellphone mo, pwede na yan. It's a devotion. Importante, pumapasok sa mind mo at sa puso mo yung dinidevotion mo. Mahalaga ang pagdi-devotion. In fact, naniniwala ako ang Panginoong Jesucristo nagde-devotion nung nandito siya. Okay? Malamang tinuruan din yung mga disciples niya kung paano mag-devotion. Diba? So, kung ang Panginoong Jesucristo at mga disciples nagde-devotion on a daily basis, tayo naman po, di po ba? Maganda naman pong i-practice ito. Nagme-meditate tayo ng salita niya at sa araw-araw, asahan po ninyo, ibibigay niya yung tamang sagot according to His Word, na according sa ating situation sa araw na yan. Alam niyo, iba-ibang situations natin. Iba-iba po. Sa bawat araw, may gising ka na maganda. Aminin mo yan. May gising ka rin pangit. Diretso na po tayo. Talagang may pangit kang gising. Bad trip ka. Di ba? O, halimbawa, medyo magandang gising mo, tapos nagbukas ka ng cellphone mo, nakita mo yung kinabubusitan mo mga tao. Mababad trip ka talaga. Kaya I believe, kung, ang tawag dito, kung may ganyan kang attitude, ipag-pray mo, Lord, alisin mo yung kabusitan ko sa puso ko. Alisin mo sa puso ko yung pagkagalit, ganun. Sometimes kasi may mga taong hindi natin kasundo, hindi natin, ano ba sasabihin to? Hindi natin ka-vibes, no? Dahil magkakaiba po talaga tayo. Nandyan po yan. Pero tinuruan tayo ni Jesus kung paano mahalin yung mga hindi mapagmahal. Tulad po nung naranasan po namin itong early this year, mga taong pinakitaan namin na maganda, ngayon ang balik po sa amin, masama pa kami. Masama pa kami, parang ganon. So, mga unbeliever po kasi yon. Mga taong walang interest sa Diyos o kay Jesus. Mga kamag-anak po namin, sad to say, pero wala po tayong magagawa sa ganyan. Okay? Kung ang payo ko po sa inyo, kung nakikita nyo po yung mga ganyan mga tao na nabubuwisit kayo, i-block na lang po ninyo, maawa naman kayo sa sarili nyo. Dahil gusto ni Jesus, lumakad po kayo ng buong kalayaan. I-block nyo, blinak ko po eh. Lalo na, alam ko, tinitiktikan kami ng mga yan. Iba-iba pong situation natin na hindi ko po alam kung ganun yung sa inyo. Pero sa amin, talagang mga walang utang na loob yung mga yan. Regardless ng ginawa namin dati, pero sabi namin, Panginoon, you're in control at mga anak mo kami. Sabi ko, kausap ko ang kapatid ko kanina eh. Sobra naman sila. Oo, ako, pero Jesus is in control. Kare naman yan. Nasa Amerika siya. So, protected tayo ni Lord. Kaya gano'n. So, mga tipong ganyan, alam nyo, tao po tayo. Hindi naman po tayo mga Superman, mga Wonder Woman, mga tao po tayo, may mga emosyon po tayo. 'Di ba? Kung talagang na medyo bad trip ka upon seeing their post, na alam mong kapaimbabawan lang naman and all that, i-block mo na. Please, maawa ka sa sarili mo and be happy. Gusto ni Jesus, happy ka. Pero ipanalangin mo, itong gusto ko sabihin, ipanalangin mo, Lord, halisin mo kung ano man yung nasa puso ko na sama ng loob. Ako, wala akong sama ng loob sa mga taong sinasabi ko. Blinak ko po sila para hindi ako matiktikan na lang o hindi makita yung mga pinopost ko, hindi makita yung mga bagay na para sa amin, hindi po ba? Dahil medyo iba nga po ang lakad ng unbelievers. Actually, sabi ni Pablo doon, ewan ko sino nagsabi nun sa Bible,
Sabi niya, mag-iingat ka dyan. May sinabihan si Pablo. Kasi hindi lahat mananampalataya dyan. Sabi niya, ibig sabihin, ang mga hindi mananampalataya, mag-iingat ka. Kasi maaring i-chismis ka, maaring gawang ka ng hindi maganda kasi hindi nga sila believers. Diba? At yan ang sustansya ng salita ng Diyos. Natutuwa ako sa salita ng Diyos sa Bible kasi kumpleto siya eh. Lahat ng sitwasyon nating mga tao, nandiyan. Kaya tuwang-tuwa ako especially sa Proverbs. Mga situation natin nandyan po. Kaya yan pong gusto ko pong sabihin po sa inyo. Feel free, be happy, mag-devotion ka. Thank you. And Jesus truly loves us all.